Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, makina at mast ng barko ng PCG at Navy, wasak, matapos bombahin ng China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nabalot na naman ang tensyon ang rotation and resupply mission ng gobyerno sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, matapos bombahin ng tubig at salpukin ng mga barko ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas nitong linggo. Sa pahayag ng National Task Force West Philippine Sea nitong ika-10 ng Desyembre, binomba ng tubig, hinaharangan at nagsagawa ng mapanganib na pagmaniobra ang barko ng CCG, kasama ang Chinese Maritime Militia Vessel laban sa BRP Cobra, ML Kalayaan at Aneza May 1 chartered supply vessels, paliwanag ng task force. Sinalpok din ng CCG 21556 ang Aneza May 1, gayunman, nakarating pa rin ito sa BRP Sierra Madre kung saan isinagawa ang rotation and resupply mission. Nasira naman ang makina ng ML Kalayaan resupply boat matapos bombahin ng tubig ng isa pang barko ng CCG kaya't hinahatak na lamang ito ng BRP Sindangan pabalik sa Ulugan Bay sa Palawan. Bukod dito, nasira rin ang mast ng BRP Cobra, o posting nakatayo sa gitna ng barko matapos bombahin ng water cannon ng CCG. Nagpahayag ng pagkabahala ang United States at Japan sa panibagong pagbomba ng water cannon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng regular na resupply mission sa Scarborough Shoal. Sa isang pahayag, kinundena ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang agresibo at iligal na aksyon ng People's Republic of China laban sa mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligal na kumikilos sa Philippine Exclusive Economic Zone. Nilalabag aniya ng China ang international law at inilalagay sa alanganin ang buhay ng individual gayon din ang kanilang hanap buhay. Samantala, sinabi naman ni Japanese Ambassador Koshikawa Kazuhiko na seryosong nababahala siya sa mga mapanganib na aksyon ng mga barko ng Chinese Coast Guard laban sa sasakyang dagat ng BFAR, na ang misyon ay magpadala lamang ng langis at iba pang supply sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Ang aksyon ng China, sinabi ni Kazuhiko, ay naglalagay ng panganib sa buhay at nagdudulot din ng banta sa kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Kinundena din ng ilang bansa ang pinakabagong pananakot ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong Sabado ika-9 ng Desyembre. Samantala, sinabi ni European Union Ambassador to the Philippines Luc Veron na ang 2016 arbitral ruling ang kailangan at hindi ang water cannons ang ginagamit para sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Sinabi rin ni Canadian Ambassador to the Philippines na si David Hartman na kinundena ng Canada ang pinakahuling pananakot ng China. Kinakondena ng Canada ang mapanganib at dumiraming aksyon ng People's Republic of China sa Scarborough Shoal. Pinagtitibay ng Canada ang suporta nito para sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, na pinal at may bisa sa mga partido. Dagdag pa rito, sinabi ni British Ambassador to the Philippines Lord Bofis na ang pinakabagong aksyon ng China ay naglalagay sa panganib ng mga buhay at kabuhayan, at idinagdag na ang United Kingdom ay may buong suporta para sa UNCLOS. Sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines na siya ay seryosong nag-aalala sa mga aksyon ng mga sasakyang pandagat ng China laban sa mga barkong Pilipino. Kasama ang Ambassador ng Aleman na si Andreas Fafernashka at ang Ambassador ng Dutch na si Marie L. Gerrits, ay nabanggit din ang kahalagahan ng pagtataguyod ng UNCLOS para sa kapayapaan at katatagan ng dagat. Mariing kinundena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong panghaharas na ginawa ng China Coast Guard sa West Philippine Sea.
Matapos nitong bombahin ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na magsasagawa lamang sana ng rotation and resupply mission sa mga mangingisdang Pilipino na nasa Bajo de Masinloc Shoal. Batay sa mga ulat na nakarating sa mga kinuukulan, hindi bababa sa 8 beses binomba ng water cannon ng CCG ang barko ng BFAR, habang papalapit ito sa Bajo de Masinloc Shoal sa layong 1.4 hanggang 1.9 nautical miles para pigilan ang mga ito sa kanilang misyon. Habang may mga namataan din ang mga kinauukulan na presensya ng mga Chinese maritime militia vessels sa lugar na nagsasagwa naman ng mga dangerous maneuvers, kasabay ng pagde-deploy ng mga long-range acoustic device na nagdulot naman ng severe temporary discomfort at incapacitation ng ilan sa mga Filipino crew. Ang mga agresibong aksyon na ito ng mga barko ng China ay nagdulot ng malaking pinsala sa communication at navigation equipment ng isa sa mga barko ng BFAR. Mariinding tinuligsa ng National Task Force for the West Philippine Sea ang kumpirmadong pagde-deploy ng China ng mga rigid hull inflatable boats, para itaboy ang mga Filipino fishing vessel na naghihintay sa ipamamahaging fuel subsidies at food supplies ng BFAR. Bukod dito ay ibinulgar din ng naturang task force na may mga naidokumento rin ang mga mangingisdang Pilipino, na aktong paglulunsad ng CCG ng maliliit na mga bangka kaninang madaling araw upang ilegal na maglagay ng mga floating barriers sa timog silangan ng bukana ng Bajo de Masinloc. Kasunod ng lahat ng mga ito, ay muling binigyang diin ng mga pamahalaan na batay sa 2016 Arbitral Award, ay isang high tide feature ang Bajo de Masinloc Shoal at isang integral part teritoryo ng Pilipinas alinsunod na rin sa konstitusyon. At ang ganitong uri ng mga aksyon ng China kaugnay sa kanilang mga ilegal na gawain partikular na sa panghihimasok at panghaharas nito sa ating mga mangingisda, ay isang malinaw na paglabag sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea, at maging sa Arbitral Award. Dahil dito ay nananawagan ngayon ang Pilipinas sa gobyerno ng China na agad na aksyonan ang usaping ito, upang pigilin ang mga agresibong aktibidad ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.